Hi guys! Welcome dito sa Resana Charo. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate. Sa reading nito, that's a general and a collective reading your energy at this time. May babalik sa'yo o may bumabalik. At lo. Kung merong injustice or kung merong gustong maningil ng hustisya sa iyo, nag-end na to yung paniningil ng hustisya sa iyo. What's the justice card here? Mga kaaway, mga ano to, mga witches. Parang ginagawan kanila ng witchcraft kasi gusto nilang magkaroon ng hustisya. Hindi. Hindi dahil gusto nilang magkaroon ng hustisya. Dahil nainggit sila sa'yo. Hindi din dahil sa nainggit sila sa'yo. Na-insecure yung mga witches na yan sa'yo. Hindi dahil na-insecure. Galit. Galit sila sa'yo. Dahil galit sila sa'yo. Yan. Dahil galit, may witch na naman dito. Mga witches yan. Na gusto nilang hatulan ka, parusahan ka ba? Ay, hindi ka nila maparusahan, hindi ka nila mahatulan. Kasi in reverse to. Yun, hindi yung gusto nila ng hustisya. Maaaring wala ka namang ginawa dyan. Galit sila sa'yo dahil kadalasan yan dahil sa side ka ng light or kaya chosen one ka dahil na-irritate yung inner demons nila dahil makatwiran ka kasi itong mga kampo ng kaniliman na to like witches na yan, hindi talaga makatwiran yung mga yan, mabaluktot. Minsan ay makaramdam na ng inggit, ay mangulam na, gagawa na ng witchcraft. Ayan. Wala yan silang sense of right and wrong. Para sa kanila yung mali, tama. Baliktad yan. Baliktad yung nila, puwit. Nasa ulo yung puwit, nasa puwit yun ay ulo nila. Ganun, parang ganun ba. May babalik sa'yo yun. May babalik. And magsisimula na maging positive yung buhay mo. O mag-umpisa na maging positive yung buhay mo. And inspired ka. As well as para bang magsilbing inspirasyon sa iba. Or maging famous or popular, pwede din kasi the star, o mamuhay ka ng dream mong buhay, abot kamay mo, you will reach your goals, you will live a life that you dreamed. Ganun ba? Ano kung babalik sa'yo? Ayun, lumayo sa'yo, babalik sa'yo. Person ba yan? Hindi yan. Someone na hiwalay kayo, nahiwalay sa'yo o na-separate sa'yo. The Lovers in reverse. Ano to?
Pwedeng nakarelasyon mo to na lumayo sa'yo, na tumalikod sa'yo, na naging malakas yung loob niya kasi color blue. Naging malakas yung loob niya, naging courageous siya na tumalikod, lumayo sa'yo, o niwan ka, pwedeng ganun. O yung connection yung niwan niya, tumalikod. Sino yan? Yung babalik, sino yan? King of Pentacles sa energy niyan. Page of Pentacles in reverse. Hindi lang siya ganun ka-passionate right now. Kasi orange is dominant dito. Na mag-reach out o mag-take ng action. Ganyan. O umpisahan yung plano niya na gawin na. Yung gawin na talaga in reality. Yung may action. Yung ganun. Si King of Pentacles and Page of Pentacles yung kanyang energy. May property to. Malawak yung lupain nito for sure. O may may asset, may property, o may bahay na, may lupa. At sakalang buhay nito abundant, hardworking na person, influential pwede din. Positive kasi may yellow din dito, and natural, simple, kahit mandamit na ito, simple kasi brown is yung earthy color. It's a sign of simpleness. Simple siya pero hardworking. Yan. Ano yung reason bakit babalik sa yan si King of Pentacles na yun, o si Page of Pentacles, kung saan mo dyan yung energy sa dalawan. Kasi positive na siya, naging active na siya, and naging brave na siya. May umpisan siyang gagawin yun, na positive siya, na brave siya, fiery, excited na mag-take ng action, nag-umpisa na magkaroon ng excitement o mabuhay yung loob ng person na to, na alam yung willing na positive na mag-take ng action, to start to take action or make a move towards you, kasi hindi na siya stuck, hindi na clouded yung isip niya, hindi na siya confused, hindi na siya unsure, recover na siya from being stuck. Ang dahilan bakit babalik yan? Yung babalik na yan sa'yo. Meron siyang ibibigay sa'yo. Cup of love. Or else, dahil gusto niya makasama ka na sa buhay. Gusto niyang magsama na kayo sa bahay niya, o sa bahay ni purchase ninyo, kung wala pang bahay no, tirahan ninyo. Yung magsama na kayo sa isang bahay at magtulungan kayo magtanim-tanim, no? Magtanim ng bulaklak sa paligid ng bahay ninyo, mga ganun ba? Yan, magtulungan kayo bilang mag-partner sa buhay. So, ano yung energy mo pa? The Crown, strong, and may inner strength. Kasi the Crown, parang strength din yan. May inner stillness, ganyan. Rooted, grounded. Ano pa? Ang energy mo yan. The Mother, you're comfortable, stable right now. You are a good mother kung nanay ka na. Kung hindi pa, ay may mabuting magulang ka, no? And parang tinuturing mo yung mga hayop na anak, kasi may hayop dito, and as a mother, pwede din ganon. You treat them like your child, yun. And you are loving, pure, kasi puti ito. Wise, kasi puti yung buhok, and natural, simple lang. Caring, loving, ganyan ang mother, di ba?
pagmahal sa anak o kung wala anak, the animals, no? Ano pa ang energy mo? Ay, bukas yung third eye mo. Meron third eye. Bukas. And meron nakatakip pa sa mukha mo eh. Parang hanggang ilong. Parang may nakatakip na hindi pa na natanggal yan, no? Meron. Parang you're mysterious. Ganun. And you are passionate na person kasi fiery to eh. And confident, attractive, and bold and daring, and capable to achieve your dreams in life. Kasi para bang usahay po, parang may pakpak ka na makakalipad, parang agila na nakakalipad, o walang limitation kasi makakalipad, at parang ang haba, parang pakpak no, makakalipad na mataas. Ibig sabihin yan, walang limitation sa kaya mabuti na pangarap ko sa buhay. Yan. And you are active, energetic, pagkaganto, fiery yung color. And you are brave, you are expressive, pwede base dito, assertive, strong, yan, may strength, meron na din yan. May destiny ka ba? Meron. Ang destiny mo? Ito, yung parang ano to yun, meron kang meron kang gagawing mission. O meron kang ipapakita kasi parang pinipresent ng dragon dyan. Meron kang ipipresenta for sure sa mga tao. Yan, sa mga tao. And gagamitin mo yung mind mo. You're courageous to present it, to show it to people, no? Kasi ang mundo to yung mundo ng tao. Pero naghari dito ngayon si Satanas. Kasi 'di ba nandito pa yung mga fallen angels pagkagala dito. Hindi pa kasi nalipol yung mga yan. Yan yung mga nagtitempt sa mga tao na gumawa ng masama, manghalit ng kapwa nila, ganun tao, para makuha nila yung souls ng mga taong madadali nila, ng mga taong madideceive nila, yung mga taong matempt nila, yung ganun. Kaya nagpapadala din yung God na mga like sugo, no? Yung, di ba mayroon sa Biblia na may sinusugo ang God, may ganun. Katulad nung saksi na ipadala doon ng God. Galing yun sa langit. No? Yung dalawang saksi, nabubuga doon ng apoy. Pero saan? Siguro, pagka malala na talaga sitwasyon. Yes, and nasa end of times to, pero hindi pa naman malala yung situation ngayon, di ba? Parang kalmado nga lang, wala namang gano'n. May mga nangyayaring sunog, no? Pero meron pang 4 daw na hindi pa nangyayari bago dumating si Jesus Christ na nasa Revelation ba yun? Nasa prophecy. Yan. Kasi karamihan nangyari na yung mga signs yung tatataka ng 666, tapos yung mga tao, tsaka yung 4 na lang, basta 4 na lang hindi pa nangyayari. So, nangyari na yon, yung 4 na yun ay darating na yan si Jesus Christ. Then, babalik na yan siya. Na sakay ng kabayo daw. Yun yun sa Biblia, di ba? Actually, sa ko yun sa YouTube na panood shorts.
So interesting, no? Yung mga ganun. Para may i-present ka sa mga tao. Sa tao yan. Sa may present yan. Sa may ipakita sa mga tao. Sa mga tao mo ipakita yan eh. Oh. Oo, na confident and courageous ka na ipakita yan sa mga tao. Your kung pwede ko anong taglay mo, kung ano yung pinapaabot ng God, mga ganun ba, no? The messages, or else your mission, kung ano yung kakayanan mo, kung ano mga kaya mong gawin, kasi parang napaka bibo-biba mo dyan eh, oh. Basta ganun, i-present, pakita mo sa mga tao. Napaka liwanag ng aura mo din yun, based dito. At bukas and powerful yung mga chakras mo, active. No? You are courageous. Strong. Mga kaya kang ilabas eh. May ilalabas ka eh. Yan no. Ano yung papakita mo sa mga tao? Para may present ka sa mga tao, pakita mo maliban dito. Your strength. Your perception. Using your perception. Dalawa lang, marami. Na you have that ability na yung tinatawag na perception. May ability ka na perception. Yan, ano yung perception? Using your senses. Hindi lahat kasi may ganyan. Madalang nga may ganyan. Yun ang alam ko. Kasi ang mga binibigyan ng ganyan kadalasan ay may mga misyon. Basta gagamitin kasi yan sa misyon. Hindi naman lahat ng tao kailangan bigyan ng ganyan. Pwedeng i-claim ng maraming tao. Gaya ng magagamot, sabi niya. Lahat daw sugo, yun yung pangklok. Ako pa yung sinabi niya na lahat daw sugo. Pataka lang pa yung nagsasabi niya. Hindi niya alam na minimislead niya yung mga tao or yung pinagsasabihan niya noon na kung hindi aware eh, mamimislead niya. Yun ang mga ganun, mga false prophet, yung ganun. Lahat daw ay sugo. Di wala palang taong origin. Lahat pala galing sa langit na pinadala dito para maging sugo, para maging messenger. Yan din po. O, diba? Nagsalita, hindi nag-iisip. Kasalanan niya yun. Kasalanan yun, yung pagsisinungaling, gagawa siya ng kwento. Lagot siya nun. Nagawa siya ng kwento niya. Sa salita lang, hindi niya intindihan yung pinagsasabihin niya. Para ma-please yung lahat ng tao. Hindi ganun. Hindi dapat ganun, no? Ang dapat ay sabihin ng totoo. Hindi na i-please ang lahat ng tao para lang magustuhan ka ng mga tao. Pag meron kang mission, you have to speak the truth, to share the truth, to tell the truth, not to lie para lang ma-please yung lahat ng tao. Kung ano yung totoo, yun lang dapat. May magagalit talaga. Sabihin na, madalang lang talaga ang sugo. Madalang paskurisma. Madami magagalit. Kasi gusto din nilang maging sugo. Pero yun ang totoo eh. Alam naman lahat ay sugo. Ayun ang totoo. Na madalang lang talaga yun. Kasi
pinadala yan, no? Katulad dun sa Biblia, nakalagay yan sa Biblia, magpapadala yung God, yun yung sugo ng dalawang saksi, mga ganun ang sample ng sugo. Or else, nagpapadala ang God ng mga messenger, mga ganyan. Di ba yung merong kagaya Jesus Christ na pinadala, no, para maging Messiah. Mga ganun pinapadala. Galing yan sa langit, mga celestial beings na pinapadala para magturo, mga ganun. O kung ano mang mission, kung anong mission nila, kung ano yung kanilang gagawin, kung ano yung gagampanan nila, no? Kung ano man yung nakaatas. Ganun. Bakit kailangan ipanganak bilang tao? Kasi para ma-experience na yung buhay bilang tao. Para makamingle, they will mingle with humans. They will learn, no? Malaman nila yung mga pasikot-sikot, yung buhay dito sa mundo to, kung ano yung mga ugali ng humans, kung gaano ka-deceitful and cunning iba, kung ano yung so that they will acquire wisdom also sa mga humans, kung paano sila mamuhay, kung ano nila tinatrato yung iba, no? Kung ano pa yung matutunan nila, kung ano yung mga malalaman nila, no? Ganon. And may mga purpose pa yan kung bakit pinapanganak bilang tao na yung tao. Kasi pagka walang katawan na tao, hindi naman makipag-interact yan sa mga humans. Spirit kasi yung mga celestial beings ay, diba? Yes, may mga katawan yan sila, pero hindi kagaya sa tao ang katawan nila. Kaya hindi yan sila nakikita ng mga tao. Maliban lang kung magpakita talaga sa mata ng tao. Kadalasan papakita yan sa vision. Yan. Sa vision yan kadalasan papakita yan mo yan. Kaya si Jesus Christ, sa vision. Alam niyo yung vision? Hindi yung parang illusion na parang nag-imagine ka. Hindi Parang panaginip yung vision. Parang panaginip. Or magkaka-vision ka if you're in a trance state, yung parang patulog na half tulog, half gising. Parang gano'n. Or else, ay yung tulog na tulog ka, pwede ka rin magka-vision nun. Gano'n. Doon nagkakaroon ng vision ng isang tao. Pero iba yung panaginip. Yung panaginip ay parang ilusyon na ng isipan yan. Walang katotohanan. Hindi totoo. Pero yung vision ay totoo siya. O magkatotoo, gano'n. O totoo siya. Gano'n. Kung naari, napakita sa iyo anghel, kinausap ka ng anghel, no, sa vision mo. Kadalasan yan, ay vision yung tawag dyan. Totoo yun. No, kadalasan ganun yun eh. Totoo yun. Pagkasanay ka na magkaroon ng vision, madidetermine mo na yung vision sa panaginip. Pero it depends pa rin kasi parang panaginip yan, yung vision. Parang panaginip din. Pero yun nga lang yung pinagkaiba, yung vision ay totoo siya. O magkatotoo o nagkakatotoo. O totoo talaga nangyayari. Yan. Totoo siya. Totoo. Yan. Destiny, oh. Merong destiny. Merong destiny. Kaya may perception kay because may destiny ka. Kaya merong light, liwanag na nagpuprotekta sa iyo. Ayan, oh. Nag-provide ng protection na parang liwanag. Kasi para ma-maintain na balance ka. Heal. Kasi sa mundong to, pagka, kunwari may ma-mission ka, side ka ng light, at may destiny ka, madaming mga atake. Kaya, may nagpoprotekta yan.
Kung meron mang pinagdadaanan na mga ups and down, ay part yun ng challenges, no? O preparation. O kaya ay para mas lalong tumibay kaya inaalaw yun, atakihin. Pero hindi nila mapapatay kasi nga o kaya ang nangyayari yung ng atake like witch, no? Yun ang namamatay, yung witch na yun, yung kampo ng kadiliman. Hindi naman kasi sila importante, feeling lang sila importante na naki-anib na sa kadiliman para lang gusto nilang magkaroon ng kapangyarihan, para lang magyabang, no? Sa sarili nila at sa pamilya nila na may kapangyarihan sila, itim pa. Yun ang pinagmamalaki nila, no? Pero ang ending, tapon lang din naman sila sa impyerno. Kadalasan yung narcissistic, inggit, pati ang nadadrive sa mga yan kung kaya gumagawa sila ng pang-atake, lalo sa may mga mission at may destiny. Mission from God ha, hindi mission from elemental sa. Hindi yan mission na yung manggamot ka na maging albularyo ka. Hindi yan galing sa God yung maging albularyo ka. Galing sa elemento yung kadalasan. Depende din. Pero ganun yun eh. Kasi sa amin, at sa mga alam ko, galing talaga, yung mga natuturo niyan, yung panggagamot, like albularyo. Karamihan dyan, elemento natuturo sa kanila. Kunwari, may kaibigan silang mga elemento, yung magulang nila, yung minanahan nila niyan, elemento nagturo niyan. Gaya sa Biringa, no? Yung mga manggagamot, yung mga albularyo doon, tinuturuan sila nung sinaunang panahon pa. Nagturo daw sa kanila, magagaling na manggagamot doon. Taga-Biringan, maingkanto. Oh, di ba? Tapos kahit doon sa amin, may mga yung mga nakakatanda na magagamot. Ang alam ko, galing kung hindi man tinuturuan ng elemento o kung wala silang kaibigan, galing sa elemento 'yan, no? Kasi pag kunwari hindi mo tanggapin yung ipamana sa'yo na manggamot ka, pasukahin ka ng dugo ng mga elemento. Yan, kasi ayaw mong tanggapin eh. Ayaw mong manahin eh. Kailangan mo magmana. Kung napanood nyo yun sa wala alam mo kaya ba yun? Na yung nanay niya manggagamot. Yung anak, ay kaso namatay na yung nanay. Eh yung anak ang magmamana. Eh hindi minana ng anak. Ano nangyayari sa anak niya? Na ano siya yung parang lumilipad ba, pinasukan siya ng demonyo kasi galing para sa demonyo yun, o maybe elemento yun o demonyo yung kakayanan ng nanay niya manggamot. Ang gusto ng demonyo manggamot din siya, pumapasok sa kanya yung demonyo kasi gusto ng demonyo manggamot din siya. May mga ganun guys na manggagamot na ang kapangyarihan sa panggagamot ay galing sa elemento. Yung worst is mga demonyo kasi ang mga demonyo ay mapanlin lang. Kung na-notice nyo lang ha. Pero hindi ko ipilit yan sa inyo, kaya nyo maniwala. Yung iba siguro ay galing sa God yan. No? Yung kakayanan nila manggamot, magpahil. No? Lalo paggawa sila ng mga miracle. Yan. Pero meron din galing sa mga elemento. Okay lang naman siguro kung ano sa elemento. Kasi alam ko yung elemento fallen angel yan eh. Pero malaking bagay na din kung nakatulong sila sa kapwa nila, diba? Sa panggagamot nila. Yan. Destiny. You have a destiny. Kaya lumabas dito. Ayun, kaya may perception ka, ganyan. Kadalasan yan pag may mga ganyan ka, mission, destiny, magpapakita sa'yo sa vision mo yung celestial beings, kakausapin ka nila. Pero sabihin na yung kinakausap ko sa isipan, minsan demonyo yan, no? Lalo kung ginagawan ka ng witchcraft, minsan demonyo yan sila. Or kaya ay, kasi magaling mag-pretend yung mga demonyo. Kadalasan, maano nyo yan, malaman nyo yan, no?
through vision. Mismo sila na makapag-communicate niya sa'yo. Yung mga celestial beings like angels, as Jesus Christ, yan ang kusang magpakita sa'yo sa vision mo. Kasi dyan talaga yan sila kadalasan nagpapakita sa vision. Kung meron kang gagawin, meron kang dyan. Pero madaming paraan na makapag-communicate ang Pero meron ng ayan ang mas accurate, mas clear sa vision. Na pag napakita sa iyo mga celestial beings at may inano sa iyo, nakapag-communicate, gano'n. Yan. Gano'n yan, guys. Pero kunwari kung katulad nito, sa baraha lang, at general reading pa, ay hindi natin ma-sure yan kasi general reading ito. So, it depends. Mas kayo, mas sure. Kung mas sure kayo pagka kinausap ko sa vision ninyo. Yan. At i-guide kayo niyan. I-guide kayo niyan. Dahil ito, hindi ko naman alam kung ano yung energy to, kung sinong kinuha na energy dito ng guide ko. So, sino ba nag-guide dito ngayon? Angel. Angel daw. Ano yung destiny mo naman? Anong gagawin mo? Ano itong nakadestin sa'yo? Yung ma-isod ka ng authority. Yung magpakita ka ng power, no? And authority, spiritual authority. Na you're brave, you're also brave, no? Na parang parang hari, yung gano'n na may kapangyarihan, may authority, may power, na powerful, yung gano'n ba, na nirespeto, o kaya ilagay ka sa gano'ng posisyon, no, na mataas na posisyon, na may authority ka, mataas yung status mo. Pwede din may authority ka spiritually, yan. Mataas yung authority mo spiritually, ang gagamitin mo yan. Ganon. Ano pa? Destiny mo. Na maging abundant yung buhay mo. Para bang napakasagana na magiging buhay mo. Abundance And you will share it. Parang tuloy-tuloy na walang tigil, walang hinto yung kasaganaan. Sa buhay mo, na pumapasok sa buhay mo, and then you will share it with animals. At sa mga nagugutom, kung sino man ang gusto mong sharean yan, na abundance na yan, kasi tuloy-tuloy naman yan, walang hinto yan, ganon. And pag malaman ng mga naiinggit na yan ang destiny mo gusto nilang pigilan yan, kasi kung hindi mapasa kanila ay hindi sila papayag na mapasayo yan, kasi para sa kanila hindi mo deserve yan. Deserve nila yan kasi ganun sila selfish, ingitira, gaman, greedy, sakim. Pero they will end up in, alam niyo na, parusahan sa impyerno. Kasi gahaman nga, evil. Ayaw nila marinig yan, pero yan totoo. Kasi kung mabuting tao yung mga yan, hindi yan sila yung gagawa ng scheme and deceit. No? Hindi yan sila yung i-try nilang pigilan o agawin kung ano yung sa'yo. O kaya pigilan yung mamuhay ka ng ganyan.
or else ay yung abundant yung buhay mo and mataas yung status mo, yung ganun ba, respetado. Ang gusto kasi ng mga yan ay i-destroy yung mga nasa side ng light, yung mamuhay sila ng yung ruin yung buhay na hindi umasinso, na nagdurusa, naghihirap. Ito, tuwa kasi yan yung mga evil. Pagka nakita nila iba na nagdurusa, naghihirap, hindi sila naawa. Kasi umiiral sa kanila selfishness, evilness, greediness, kasakiman. Ang hindi nila iniisip, ang buhay dito sa mundo ito ay pansamantala lang. Parang test yun sa kanila. No? Na kung parang yun ang pinili nila, yung maging masama, yung maging evil, na kung anong pipiliin nila, ang maging mabuti o maging evil. Alam naman natin lahat na ang mga evil at yung mananindigan sa pagiging evil at yung mga evil doings nila, na basta mga evil, ay pinaparusahan afterlife sa impyerno. Kahit itanggi pa nila yan, yun ang katotohanan. At yung mabubuti at pinipili ang tama, ang maging righteous at manatiling maging mabuti o yung makatwiran, yun ang masisave. Pero yung pinipili ang mangharm, gagawa ng deceit and evil or witchcraft sa iba, lalo dahil sa inggit, dahil sa insecurities nila, o yung pinapairal ng paging gahaman, inggit, ganid, masakiman. Of course, selfishness, kasi ang gusto na mapasa kanila yung sa iba para sa iba. Kahit pa yung destiny, gusto na mapasa kanila yung destiny yung iba Gusto na padilihin, harangan. Kasi nga evil sila. Alam naman natin lahat na doon nilalagay sa impyerno yung mga evil doers. Ang iniisip kasi ng mga yan, okay lang, konsentihin sila, i-tolerate sila ng God, ng Diyos, dahil mahal sila ng Diyos. Pero ang totoo, may impyerno afterlife para sa mga evildoers, sa mga sakim na yan, sa mga gahaman na yan, sa mga nakaharnal sa inggit nila, sa mga gumagawa ng scheme and deceit dahil sa inggit nila, o kung ano pa. Kung aware man sila niyan na they keep doing it, buhay na nila yun. That's their choice in life. Ang tao may choice. To do good or evil. To be good or bad. To be good or evil. Sa side ng right o sa side ng left. Sa side ng good o sa side ng evil. Sa side ng God o sa side ng devil. Yan. So, hindi na daw kailangan nilang marinig yan. Mayroong magko-comment dyan minsan. Hindi na kailangan marinig yan. Alam na daw nila yan. Well, sorry na lang para sa kanila kasi it's part of my mission. Kasi kung hindi nila kailangan, no? Kasi may nagko-comment din dyan na ganyan. Kung hindi nila kailangan yung mga ganyang teachings, it's my mission to say it, to share it. Kasi may mga tao pang for sure na talagang
it will help them, or else ay kailangan nila yung teachings na yan. Ganun. Not to bring hope, but to bring change. Pwede din hope, no? Depends sa kanila. To bring change, pagbabago sa buhay nila. Or awareness. Magising sila sa katotohanan. Yung gano'n. Na hindi pala kinukonsinti ang evildoers. Na may hatol pala talaga afterlife. Yun. At yun ang impyerno. Di ba nasa Biblia din na parang sun sa seashore. Doon pa lang. Yung kadami yung madideceive ni Lucifer. Pag pinakawala na siya sa impyerno, kasi yung mga gumagala dito na mga alagad niya lang yan, mga galamay niya, yung mga inuutusan niya, hindi talaga siya yan. Mga kampon yan, mga fallen angels, mga pun yan. Ganun. Madami daw siya madideceive. Si Lucifer na yan. Na from all corners of all nations. Sa buong mundo. Na madideceive niya para umagin sa God. Kakalabanin ng mga tao na yan ang God. At gagawa ng mga pawalapastanganan sa people of God, sa mga tao na sumasamba sa God, alam niyo yung mga righteous sa mga tao pati. Yan. Gagawa ng kasalbahian. Gagawin ng mga prophets. Alam ko, parang may gagawin eh. Papatayin ata ng mga tao, ang mga prophets sa huling araw. Parang ganun. Ganun. Ang paniniwalaan nila yung mga false prophets kasi gusto kasi ng mga tao yung lies and deception. Yung maluwag. Hindi yung strict na teachings. Ayaw nila ng katotohanan. Masakit na yun sa tenga nila. Marami sa tao ang ganyan na ayaw nila ng katotohanan. Ang gusto nila kasi nungalingan na, alam mo yung komportable sila, masarap sa pandinig nila. Na i-continue nila yung ginagawa nila and then hindi sila magpaparusahan afterlife. Yung ganun yung marinig nila na walang parusa, na sa kabila ng mga ginagawa nila, sila, mapalangit sila, ganun, sa langit sila mapupunta. Pero hindi ganun ang katotohanan eh. Kasi, sa panahon ba ni Noah, nililipol na talaga pag mga evil. Ang mga tao, di ba? Nilipol ang mga tao ng time ni Noah. Si Noah at family niya o pamilya niya na natira. Kasi yun lang ang mabubuti. Yun lang ang righteous o sumusunod sa kung ano yung tama. Yung iba, they keep doing evil things. They are doing evil things. Kaya yun, nilipol na lang. Kasama naman ni Philim. Kahit yung sa mahuling araw na talaga. Yes, it is parang last days na rin to eh. Pero hindi pa naman talaga na yung, kasi may 4 pa na hindi pa nangyari na prophecy or revelation. Tulad nung tatatakan ng 666 ng mga tao. Na yung ma-deceive ni Lucifer na yun, yung mga tao na maging against sa God. At alam niyo, maging evil sila, napaka-evil nila na lalaban sila sa God, no? Lalaban sila sa God. Ngayon parang may mga parang yan katulad niya, no? Na pag may destiny ka, atakihin ka nila. Kasi nga, pinagsisilbihan nila sa Satanas, ng mga tao na yan. Kasi umiiral din yung inggit nila.
insecurities nila, yung pagiging gahaman nila, kasi gusto naman pa sa kanila yan. And, dahil dyan, nagiging sila, parang, nagiging sakim, no? Dahil sa gusto nilang mapasa kanila yung destiny o yung swerte, abundance, no? Nakalaan para sa isang tao. Kung kunwari, maging abundant yung buhay ng isang tao na yan, ang nakadestin sa kanya. Naging sakim sila eh. Dahil gusto nila ang kinin kung anong meron, kung anong para sa isang tao na yan. Lalo kung alam nilang yayaman, o sisikat, o ganda yung buhay, no? Kung yun ang tingin nila na maging destiny, umiiral yung pagkagahama nila. And you know what? Yung mga kakalaban sa God ng mga tao na yon, na parang seizures, parang mga seizures tuloy. Parang mga suns sa seashores. Karami. From all corners of all nations. Lahat ng nasyon sa buong mundo. Ay tatapon yun sa impyerno. Ilalagay sila sa impyerno. Tatapon sila sa hell. Nasa Biblia yan. Kasama ng mga false prophet, kasama ng beast, kasama yun yung mga devil, fallen angel. Yan. So, paano nila nasabi na hindi sila parusahan afterlife? Inuuto nila yung sarili nila, yung mga evil doers na yan. Ayaw nila magbago kasi gusto nilang fulfilled sila kapang harm ng iba, kapang halit. Para sa kanila, it's so fulfilling. Kasi nga foolish sila. It's so fulfilling. Ganun ang naramdaman nila pag nakapang-harm sila. Dahil parang pagka nang-harm sila sa taong kinaingitan nila, fulfilled sila eh. Satisfied. Ganun ang naramdaman ng mga yan. Kasi evil nga eh. Foolish. Kaya ganun yung naramdaman nila. Kaya they keep doing that. Kahit hindi sila makatwiran. Yun nga lang nainggit eh. Mga halit pa eh. Mga harm gagawa ng dissidents. Gagawa nila ng witchcraft. Marami yan na nainggit sila sa kapwa nila. Kahit kaibigan pa nila. Kahit pamilya nila. Dahil sa inggit ginagawa nila ng witchcraft. Papatayin pa nga nila. Actually may mga pinatay na nga sila. Kaibigan nila. No? Dito. Kasi pinagamutan naman nun. Yun doon yung sinabi ko na sa bayan. Hindi kasi talaga nakapagpagalingan ng kulam. Sinabi lang yun sa kanya, gumaling na siya, pero malalaman nyo yan pag hindi pantay yung daliri. Pag hindi pantay itong daliri na to, hindi pa magaling niya sa kulam. Kulam ha, isang klase ng witchcraft yan. Madaming klase ng witchcraft na palipad hangin pa. Iba-iba. So yan, kulam o barang, basta pag hindi pumantay itong dalawang to, pag pinapantay ito dito, at dito sa dulo hindi nang pantay, hindi pa yung magaling sa kulam. May kulam pa yan, pagka ganun. Ibig sabihin na pasukan pa ng evil spirit yan. Isipin mo yung manggagamot na yan. Sabi ko may baon ako, tanggalin mo yung baon mo, sabi niya. Pag tinanggal ko, pasukan ako ng evil spirit. Sabi ko, hindi pwede. para papasukin niya. Tapos para palabasin. Ano yon? Ginago. Ay, nako, yun din yung sabi na lahat na sugo. Ay, ambot. Lahat ng tao na sugo. Hindi, wala nang taong origin. Lahat pala pinadala na dito para maging messenger. Yan ang mga paniniwala ng mga mga
sinungaling na tao. Sanay magsinungaling, sanay gumawa ng kwento. Pero kasalanan yung ginawa niya na yun. Kasalanan niya yun, no? Kasalanan niya yun sagad. Yung gumawa siya ng kwento kasi pwede niya i-mislead yung iba na sugo dulat ng tao. Di bali dito, it's general reading kung meron mang sugo. No? General reading, you know what is general reading. So, huwag masyado mag-expect para for inspiration lang talaga kadalasan. Kung sugo man o may mission, may destiny, mismo God o kaya angels, celestial beings, ang talagang makipag-communicate sa inyo yan. Pwedeng through vision, pwedeng kung saan man ang paraan, kung anong paraan. Madaming paraan ang celestial beings makipag-communicate sa mga tao. Okay. So, yun po Kadalasan nito ay for inspiration. So, it depends, no? Kung nakaresonate kayo. At hindi naman ito personal reading. This is a general reading. Pag mga ganito ay for inspiration, kadalasan. Okay. So, yun po. So, ayan. Hanggang dito na lamang. By the way, itong babalik sa'yo, ano yung feelings niya sa'yo? Gusto niyo magkaroon ng new beginning sa inyo, new cycle. Kasi di ba hiwalay kayong dalawa, you're separated right now. Yan, stable siya. Dahil hindi pa kayo nag-umpisa Dahil hindi pa nag-umpisa kayo na magsama. Yan, no? Kaya unstable siya. Yun ang naramdaman niya, no? So, ano pa ang gusto niyang iparating sa iyo ng person na yan na gusto niya magsama kayong dalawa. May offer daw siya na cup of love at maglakas loob talaga siya na mai-offer niya sa iyo. So, yan. Ito na lamang for collective reading, guys.